Samantala, update sa nasirang barko ng BIFAR matapos ang pagbangga ng Chinese vessel kamakailan at ang inilunsad na kadiwa ng bagong bayaning mangingisda sa West Philippine Sea. Ating tatalakayin kasama si Nazario Briguera, ang tagapagsalita at Information and Fisherfolk Coordination Unit Head ng BIFAR. Sir Naz, magandang tanghali po. Welcome sa program. Yes, magandang tanghali, Asik Joey and Director Cheryl at sa lahat po na nakasubaybay sa inyong programa ngayon. Sir Naz, maaari niyo po bang ibahagi briefly kung ano yung nangyari ng insidente kung saan nasagi at ginamitan ng water cannon ang BRP Datu Sanday nung nakaraang linggo? Yes, noong May 21, mapayapang naglalayag lamang ang ating barko, no? Ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang BRP Datu Sanday, at nagsasagawa ito ng routine mission patungkol doon sa ginagawa nating Marine Scientific Research Initiative, na bigla na lamang itong dikitan ulit, dinikitan, side swipe at binomba ito ng 2 beses ng water cannon ng Chinese Coast Guard. At dahilan sa pambobomba na yun, nagtamo ng danyos ang ating barko doon sa unahang bahagi, no, doon sa port bow, maging doon sa smokestack ng barko natin. Pero sa kabila ng ginawa nilang agresibo ulit na aksyon dito sa ating barko, ay nagawa namang makompleto ng ating mga tauhan ang sinasagawa nilang routine marine scientific research mission. Si Joey. Sir Naz, meron po bang nasaktan sa insidente at kung meron man po, kamusta na po ang kanilang lagay sa ngayon? Wala namang nasaktan doon sa mga tauhan natin. As I've said, sa kabila ng pambobomba nila, na ipagpatuloy naman natin yung yung activity natin doon, no, yung Marine Scientific Research Mission. At ang nagtamo ng danyos itong ating barko na yun nga, nagtamo ito ng dent doon sa may unang bahagi, pati doon sa smokestack, Director Cheryl. Sir Naz, gaano kalala po yung naging pinsala na tinamo ng barko at ano po ang initial findings sa ginawa niyong assessment? Yung danyos naman nangyari, hindi naman ito sapat para hindi na makatakbo yung barko, but just the same, kumbaga nagkaroon ng UP ito doon sa unahan, no? So definitely mangangailangan ito ng repair and it would cost thousands of pesos. Sir, magkano po yung tinitignan nating halaga ng pagkukumpuni po o pagsasaayos po nito? At meron na po ba tayong mga susunod na hakbang kaugnay po ng pag-assess at pag-restore ng nasirang bahagi ng barko? Yes, siguro mga thousands to a million, no, ang pwedeng maging gastos natin sa pagkukumpuni ng barkong ito dahil doon sa danyos na natamo galing sa pambobomba mula doon sa Chinese Coast Guard. Sir Naz, meron bang mga pagbabago na isasagawa sa security protocols para mas matiyak ang proteksyon ng crew sa mga susunod na biyahe ng BIFAR? Wala naman tayong gagawing pagbabago. Tuloy pa rin ang pagpapatrolya at pagsasagawa ng mandato ng BIFAR sa West Philippine Sea, lalo na patungkol dito sa pagsasagawa ng routine scientific mission. At sabi nga kanina, hindi naman tayo nagpapatinag sa mga ganitong pagkakataon. Tuloy-tuloy po nagagawin pa rin natin ang ating misyon sa West Philippine Sea, kabila ng mga agresibong ginagawa ng Chinese Coast Guard na to. Sir, para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, gaano po ba kahalaga ang mga scientific research na ginagawa po ninyo sa Pag-asa Cay at sa ibang bahagi ng West Philippine Sea? Napakahalaga po dahil ito po yung magbibigay sa atin ng mga datos kung ano po ang kasalukuyang estado ng ating resources dyan, no? Lalo na itong sa mga case na to kung saan nangyari yung insidente. So napakahalaga ng isinasagawang pagsaliksik para magkaroon tayo ng komprehensibong datos patungkol sa estado ng ating mga resources dyan sa West Philippine Sea na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Sir Naz, ano po yung initial findings tungkol sa lagay ng ating maritime resources sa mga lugar na ito, sa mga trips na isinagawa po ng BIFAR?
Yes, Asek. Right now, we are yet to consolidate all the results, no? Saka kami maglalabas ng komprehensibong resulta, no? But in the past, napaulat na rin naman ito, no? Na doon sa mga case na yan, makita natin na parang may mga mga coral fragments, and we are yet to determine kung ito nga ba ay resulta ng mga human activities. So, we are yet to consolidate all the results para tayo makapagpalabas ng isang komprehensibong resulta patungkol sa estado ng ating resources, marine resources dyan sa West Philippine Sea, particularly doon sa mga areas ng case. Sir Nas, kamakailan po ay inilunsad ng pamahalaan itong kadiwa ng bagong bayaning mangingisda sa West Philippine Sea. Gaano po kalaking tulong ito para po sa mga mangingisda sa WPS? Yes, dito naman tayo sa good news, no? So, inilunsad po ito sa pakipagbalikatan namin sa Philippine Coast Guard, no? Nung initial na inilunsad ito, yung barko po talaga ng Coast Guard ang naging ginamit sa paglulunsad, no? Mismong Philippine Coast Guard, nag-acquire sila ng carrier vessel para sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Napakaganda po nito dahil ang magiging silbi ng carrier vessel na ito pupunta mismo sa laot at doon mismo mangyayari yung trading, marketing, and post-harvest intervention para sa ating mga mangisda. Ibig sabihin po nito, yung barko pwedeng may sakay na po ito ng mga traders, sila na po mismo ang bibili ng mga huli ng ating mga mangisda. At ang kagandahan po nito, yung barkong yon ay meron pong kakayahan ng gumawa ng yelo, no, on board yung mga ice slurry. So napakaganda sapagkat rice rin din malalagyan ng yelo yung huli ng ating mga mangisda. At mahalaga ito sapagkat hindi mawawala yung actual value ng mga produce ng ating mga mangisda, no. So mababawasan yung post-harvest losses doon sa mga huli ng ating mga mangisda. At kakibat nito, meron din itong mga fuel support doon sa ating mga mangisda. At plus the fact na pag meron po kasing carrier vessel na hahango ng mga huli ng mga mangisda, hindi na po nila iisipin pa yung pagbabalik ulit sa pangpang para maihatid lamang yung huli nila, no? Kasi limitado lang naman yung kapasidad ng kanilang mga fishing vessels. So kapag may hula ni sila, kailangan ibalik sa pangpang. So nababawasan yung kanilang fishing days. Pero kung meron po tayong carrier vessel na sagot ng pamahalaan, so bibili na ang kanilang mga huli, hahanguin na mismo doon sa area kung saan sila ng isda. So hindi nila iisipin yung gasolina pang gagamitin para bumulik ulit sa pampang. So ibig sabihin, makapagpapatuloy po sila sa kanilang pangingisda at madadagdagan ang kanilang fishing days, Director Cheryl. Sir Nas, in terms of food security at maritime development naman po, gaano kalaking tulong ang programang ito? In terms of maritime development, so napakalaga kasi ang tinututukan natin dito yung livelihood, no, development ng ating mga mangisda. And aside from that, meron na tayong ganitong layunin ay nabibigyan din natin tayo nito ng plataforma, para i-establish natin ang ating presensya doon sa West Philippine Sea, no? Kasi napakahalaga ng presence natin doon sa West Philippine Sea. Kaya nga tuloy-tuloy ang ginagawa ng PFAR sa pagbibigay ng suporta sa ating mga mangisda. Yung presensya lamang, no, yung makita ng mga mangingisda natin dyan sa West Philippine Sea na nandun ang presensya ng pamahalaan ay napakaganda po ito para po sa kanila. So maliban dyan, siyempre yung livelihood support nga na mangangahulugan din ng mas affordable na mga isda sa ating mga pamilihan. At ito po ang isinusulong ng ating Pangulo, yung food security at ang pagbibigay ng komprehensibong suporta doon sa mga mangisda ng West Philippine Sea. Sir Nas, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nanonood po sa atin ngayon. Yes, minsan, yung iba siguro panghihinaan pagka nababalitaan na, binomba na naman yung ating barko dyan sa West Philippine Sea, ng itong mga banyaga na nandyan, wala namang karapatan dyan sa bahagi niya ng ating karagatan. Pero ang sinasabi po natin, hindi po tayo patitinag, patuloy po natin ipapakita kung sino ang responsable dito, no, na tayo ay responsableng bansa, mahinahon,
at ipapakita natin sa buong mundo kung sino nga ba talaga ang gumagawa ng mga provocative action, no, mga irresponsableng gawain, mga marahas na gawain diyan po sa West Philippine Sea na naglalagay sa balad ng alanganin ng ating mga tauhan. At kami po sa BFAR patuloy na gagawin ang aming mandato at patuloy tayo magsusumikap na makapagpatupad ng mga programa at proyekto para maiangat po ang kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Nazario Briguera, ang tagapagsalita at Information and Fisherfolk Coordination Unit Head ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Salamat, sir. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.